Another day, another Jayfern's wife story. Maagang pumunta sa Manukan si Jayfern dahil magbabakod sila ngayon ni Richard. Medyo na-busy lately si Jayfern kaya hindi nakapag-start magbakod. Ito na yung baby stag na ginamot namin ng Oculin Drops. Dilat na nga ang mata niya at hindi na namamaga. Mas maganda talaga pag maagang nagagamot ang mga sakit dahil hindi na ito lumalala. Iba talaga kapag tatak LDI, mabisa at maaasahan. Kaya ang mga manok namin alagang tunay, laking LDI. Ito ang sikreto namin kaya laging magaganang kumain ang aming mga manok. Livimin GK. Ito rin ang isang paraan ng paglalagay namin ng Livimin GK sa mga patoka. Kapag tuyo ang feeds, hinahalo ko sa tubig ang Livimin GK. Naglagay ako ng isang kutsara at hinalo ko ng maigi para matunaw ang powder. At kapag natunaw na ang Livimin GK, yun na ang ipinambabasa ko sa feeds. Ang Livimin GK ay high in calcium na nakakatulong sa development ng mga buto ng mga sisiw. Dahil sanay na sila sa wet feeding, magaganang kumain ang aming mga sisiw. Simot lahat ang kanilang mga patoka. Yung mga lalaking sisiw na nilalagay namin sa scratch pen kapag umaga ay dito naman sa multi-purpose pen namin nilalagay kapag gabi. Magmula nung kinain ng pusa ang aming mga sisiw ay dyan na namin nilagay sa multi-purpose pen ang mga lalaking sisiw. Mas safe kasi sila dyan sa pusa. Sa umaga naman, nililipat namin sila sa scratch pen dahil sobrang init dyan sa multi-purpose pen. Wet feeding din ang patuka ko sa kanila. Bago ko sila ilipat sa scratch pen, ay gumagawa ko muna ako ng kanilang pagkain bago ko sila doon ilipat. Para pag nilagay ko sila sa scratch pen, ay tutuka na agad sila. Mas maganda rin pag wet feeding dahil walang nasasayang na mga patuka. Kapag dry feeding kasi, madaming patuka ang tumatalsik at natatapon. Magkakaiba ng edad ang mga sisiw na nandyan sa scratch pen dahil pinagsama-sama ni Jayfern ang lahat ng mga lalaki. Kaya may maliit at may malalaking sisiw dyan. Meron din dyan dalawang babaeng napasama. Buti na lang mababait yung malalaking sisiw dyan, hindi nang aaway ng mga maliliit na sisiw. Ito naman yung mga golden girls na matatakaw ding kumain. Halos mahirina na sila sa sunod-sunod na pagtuka. Maaga ding dumating si Jayfern sa Manukan. Mukhang gutom na rin ang mga alpas na sisiw kaya nagsusunuran na kay Jayfern kahit saan siya magpunta. Dahil walang tigil kakasunod kay Jayfern ang mga cockerels, kaya ayan nilagyan na nila ng patuka. Nakakatuwa kapag ganitong masisiglang kumain ang mga alagang sisiw. Pagkatapos nilang magpatuka ng manok ay nagsimula nang maghukay si Richard ng mga lalagyan ng poste. Sa magkabilang dulo muna nila nilagyan ng poste para meron silang pagkakabitan ng liting. Kaya nilalagyan nila ng liting para straight ang kanilang gagawing bakod. Yung mga puno ng kawayan muna ang gagawin naming pinakaposte ng bakod. Matigas yung pinakapuno ng kawayan kaya matagal itong mabulok. Sa umaga ay hanggang alas 10 lang naghukay si Richard dahil sobrang init na kapag tanghali. At pag bandang 3:30 na ulit, saka na ulit sila maghuhukay ng mga paglalagyan ng poste. At ngayong maghapon ay nailagay lahat ni Richard ang mga poste na pagpapakuan ng bawat dulo ng wire mesh. Bukas na ulit lalagyan ng mga poste sa pagitan yan. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!